po sa mga isa po sa mga version na ang tinitingnan is after the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sangguniang kabataan elections. Magandang gabi mga kabarangay. Araw pa rin po ng Biyernes, July 14 at 6:33 ng hapon. Pag-usapan po natin itong naging pahayag po ni Congressman Adjong. Hindi po ako sigurado kung si Adjong ito. Hindi ko po ito kilala, pero may pahayag po siya o panayam sa DCRH at nakakabahala po yung kanyang mga sinasabi. Parang gagawin po ang lahat para ma-postpone po talaga ang barangay at SK election. More than, I think, on more than 10 versions that have already been referred to the committee, to my committee, and isa sa pinag-uusapan natin whether we would come out with a report, committee report that would avoid possible legal troubles, no? Kasi meron po, we also being guided by the Makalintal case, the ruling of the Supreme Court, as well as to make sure that whatever it would be, the step that the committee would take, no, moving forward, ay hindi siya violative doon sa sinabing ruling name ng court. So, yes, we are also conscious about the timeline kasi sa aking mga content at sa aking YouTube channel. Sana po ay laging nakaantabay kayo ano man po ang aking gawing content. Prepare na po ang COMELEC. Ang sinasabi po is should there be any postponement or rescheduling or resetting the date of the election for the BSK, sana mas mabilis. That's why ginagawa po natin, hopefully by next week ay itutuloy po natin yung hearing na yon para yung pinaka-intention really about the resetting the election of the BSK ay mapunta doon sa pinaka-reason kung bakit ito i-reschedule, in which is that the country is now facing an energy crisis, no? Napakalinaw po mga kabarangay na talagang naghahanap po sila ng kung anong paraan kung paano po nila ito mailulusot. At laging sinasabi po na ginagawang dahilan ang krisis na nangyayari sa ating bansa. Para po hindi magkaroon po ng ng sinasabi po nilang election fatigue, because in the first place dito po sa region namin sa BARM magkakaroon din po ng BARM election, first regular BARM election. So yan po, at isang dinadahilan na naman yung election fatigue daw dahil may BARM. Hindi naman po national ang BARM, sa inyo lang po. Edi yung sa inyo na lang. Definitely we will be we're looking at coming up with a committee report on before the end of this month, no? But we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election, kasi magkaiba po yung ibig sabihin niyang postponement and resetting and fixing. Kaya nga po kahit ano po pong pamagat yan, kahit ano pa po ang sabihin ninyo, talagang postponement po yan at extension po ng mga nakaupong barangay officials ang nais po ninyo. Wag na kayong gumawa pa kung ano-anong sabi-sabi. Napakasimple lang naman Gusto pala ninyong pahabain yung termino ng mga barangay officials, bakit hindi nyo gawing 10 taon? Tuloy ang halalan. Yung mananalo, 10 taon yung termino. Napakasimple lang naman hindi ba? Kaya lang, iba yung hangarin talaga ninyo. Nag-uusapan natin dito sa committee ay yung mga possible na legal na po pwedeng ma-violate niya as to the Makalintal ruling, para maiwasan po natin in how to properly address the intention to reschedule the barangay election without necessarily violating any rules or any rulings of the Supreme Court, and as well as to also exercise the power of the House to fix or to reset the election for the BSK election. Ayaw pala ninyong maka-violate sa batas. Alam naman ninyo na violation yan ng right of suffrage, kalayaan ng mga mamamayan na pumili, bumoto. Ay, Congressman,
Meron pong isa na isang 1 year yung magiging next na election, kumbaga 1 year yung magiging scheduling, meron namang 2 years. Ang iniisip din kasi natin dito, kung next year siya, ang sinabi ng COMELEC, it would be on November of next year, no? So, next year kasi, magsa-start na rin po yung filing for the presidential, national and local election. So, baka magkaroon din po ng problema kasi magpe-prepare din po ang COMELEC nung mga magpe-prepare po ng COMELEC to accept nomination, CONA, and registry and as well as yung pag-file ng mga senador, presidente next year. So yun din po yung isa na tinitingnan namin. Of course, we don't also want to burden COMELEC with much work, no? Kaya isa po sa mga version na ang tinitingnan is Ayaw pala ninyong bigyan ng burden, ng pasakit pahirap, ang COMELEC. Bakit pa ninyo pinapikialaman itong kayo na mismo ang gumawa? RA 12232. Inabaan na ninyo yung 3 years, ginawa na ninyo ng 4 years. At itinakda ninyo ang halalan sa November 2, 2026. Ngayon, nandyan na naman kayo. Ngayon sasabihin mo, ayaw ninyong bigyan ng burden ang COMELEC. Pero mga kabarangay, ito pong susunod na maririnig ninyo, ay narinig na ninyo kanina sa aking intro, ito po yung kanilang talagang tunay na plano. BSKE 2029. After the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sanggunian kabataan elections. So may mga differences po ng versions. What I'm telling you right now is that we are currently discussing it in how to consolidate these different and various versions. Barangay, at narinig po natin yang si Congressman, ano po? At talagang gagawin ng lahat para mapospon po ang barangay at SK election. At malinaw po na isa po sa baka gagawin nila ay ilipat, i-reset, i-fix ang termino kung ano man BSKE after na po ng local at national election. So mga bandang 29 na yan, 2029 na po. Kaya sa lahat po ng nagmamahal sa demokrasya, sa gusto po na matuloy na ang itinatakda po ng batas, barangay at SK election magaganap sa November 2, 2026, ay mag-ingay po tayo, wag po tayong manahimik. Ipakita po yung ating masidhing pagtutol kahit sa mga post lamang po natin. At para maliwanagan po ang ibang mga congressman na nalalabuan po ng pag-iisip dahil sa kanilang personal po na interest. Real talks based on facts.